higanting siomay naman nga ni ho ang ameryendahin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! Ay kanina pa nga ni ho kami nag-iisip mga kamangyan kung ano nga ni ho yung aming ameryendahin ngayon. Sakto naman ho na nagkakrib kami sa siomay kaya kako ayun na laang. Tapos samahan na laang namin ng palamig. Oh syala, may palamig. Pero syempre ho, yung agawin namin na siomay ngayon ay medyo kakaiba. Wow, kakaiba kala mo naman talaga. Ay syempre ho, kapag bumili naman kami sa labasan noong luto na, ay medyo mabibitin kami. Gawa ng syempre yun ay maliliit tapos ilang piraso laang. Kaya kako yung alutuin namin ngayon, isang piraso laang. Pero sobrang laki, kayang bumuhay ng isang buong pamilya. Uy, si Uy, grabe naman yun. Ay sa sobrang dali-dali nga ni ho kanina, ayan, hindi na napagiling yung karne, tama. Ay sabi naman nun ni paring Junyo, ay kaya daw naman nilang pinuhin aring karne. Aba, wari ko'y nahasa kanina ang kutsilyo at malakas-lakas ang loob. Kanina rin ho pala mga kamangyan, ay nakakita rin ho kami ng hipon, kaya kako ay bilhin na rin kami at pandagdag lasa din yun. Balang agawin din ho din ay yung apakatutututto rin din, yung parang gayon din sa karne, apakapinupinuhin. Pero kunti lang naman ho yung binili namin, ilang piraso laang dahil alam nyo na talaga namang medyo mahal ang mga gayang bilihin. Uy! Tapos mga kamangyan, alam nyo ga, parang natutulang ako kumain ng siomay, mga senior high school na ako, mga 17 or 18 years old. Kasi nga niyo sa amin, madalang lang yung nagatinda ng gayaan, ang madalas talaga mga turon, banana Q, gayon. May nakikita-kita din naman ho ako na nagatinda-tinda ng gayaan. Ang kaso nga nila, ang syempre hindi namin afford. Presyohan ho yata niyan dati ay 5 piraso ay 20 pesos. Eh syempre ho, yung 20 pesos ay malaking bagay na sa amin. Gawa ng syempre pambaon na namin yun. Ay pag bumili pa ako doon, ako wala na akong pamasahe pa uwi. Tapos nung una natikman ko yun mga kamangyan, grabe, parang gusto ko araw-araw yun na lang yung akainin. Huy, grabe naman. Pero tunay yung mga kamangyan, ang sarap nung inabila namin nun sa bayan. Tapos alagyan nga ng chili oil, ng fried garlic, tapos kalamansi. So ayun, balik na ho tayo din yung mga kamangyan. Gaya ng dati, syempre tulong-tulong na rin ho kami din para ho mas mapabilis. O ay kapag mabilis kumilos, mabilis magluto, o ay di makakakain agad. Tapos mga kamangyan, yung gayat ho pala na agawin din na hindi man yung basta gayat laang, dapat talaga ay yung pinong-pino. Gawa ng mamaya ho kapag aray natapos na, pagsama-samahin natin yun. Naks naman, bali yung bawang, sibuyas, karne, hipon, carrots, spring onion, lahat yun pinong-pino dapat. Mas maigi ho kung meron kayo ng pampino talaga. May nabibili naman ho noon sa online, diyan sa mga bayan-bayan. Gawa ng kapag ang gamit nyo lang talaga ay kutsilyo, abay medyo mangali sa kamay. Talaga'y magagamit ang mga muscle nang wala sa oras. Uy. So ayan, parang nga niyo makapagsimula na magluto, ang inahintay na lang namin ngayon ay arehong karne. Abay, tingnan nyo naman ho si parang Junyo at saka aring Sikim. Abakala mo ay nasa palengke. Tapos ngayon pala mga kamangyan, kapag kayo lumabas, ang dami nyo talagang mabibilhan ng siomay. Abay, kahit saan diyan, marami na talaga nagabenta, iba-ibang version. Merong sobrang sasarap, meron din namang medyo hindi talaga pasok sa panlasa, gayaan. Pero iba pa rin talaga mga kamangyan kapag homemade o kayo mismo yung gumawa. Sure kayo na malinis, alam niyo na walang ibang mga lahok-lahok diyan. Huy! Pero syempre, effort din talaga, medyo maasikaso yung pagluluto ng garne ha. Hindi naman sobrang hirap, sakto laang. Hala si Ui. Tapos diga mga kamangyan, yun ay 20 pesos ay 5 peraso. Tapos kapag nabiting ka, pwede kang bumili ng isa pa, tapos abenta yun, 4 ang isa. Ngayon, hindi ko alam kung may nagatinda pa ng mga peraso-peraso. Pero sabi nila, meron daw 10 piso na raw ho ang isa. Hindi ko lang alam dun sa ibang lugar. Ay, talaga hindi naman din natin masisisi kung bakit nagamahal yung mga gayong bilihin. Gawa ng syempre yung mga sangkap dun. Ikaw mo mahal din. So, mga kamangyan, pinagsama-sama lang ho pala namin din yung aming mga ginayat, yung karne, hipon, sibuyas, bawang, garlic powder, patis, oyster sauce, konting harina. Syempre ho, hindi mawawala din yung carrots dahil nga ni ho, gustong-gusto rin namin yan doon sa siomay. Ay, nakalimutan pa nga ni ho namin gayatin aring spring onion, kaya ayan, at dali-dali ko hong ginayat. Grabe naman ang brain, ang dami nakakalimutan. Pero kapag nag-propose ka, hindi ko makakalimutan sumagot ng yes I do. Huy, napakaharot. So ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy. At habang hinahalo nyo yan mga kamangyan, pwede na rin kayo maglagay diyan ng mga pampalasang asin, paminta, naksaman. So kailangan din ho talaga yung pakahaluing mabuti bago natin ilagay doon sa pinakang wrapper mamaya. Ay for the go. At dahil nga ni ho, malaking siomay yung agawin namin din mga kamangyan, wala naman hong mabibili ng wrapper na sobrang laki. Talagang mabibili lang yung mga maliliit bagang garne na square, gawa ng gaya naman yung normal na size noong siomay ay. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang ho yung kawali namin na itim. Kako ay dito ko na lang paglalagay yung wrapper hanggang sa makagawa ako ng malaking na bilog. Bali yung maliliit na square na yan, pagdikit-dikitin lang ang huyaan. Bali ang ginamit ko palang pandikit diyan mga kamangyan ay glue. Hindi naman makakain yun. Bali natunaw lang ako ng cornstarch doon sa tubig, tas yung ginamit kong pandikit para talagang for the go. Huy. Tapos so yung wrapper na ginamit ko diyan ay nabili ko lang ho sa palengke, at mas maganda ho na yung bilhin ninyo yung magandang brand na katulad nung Gucci. Huy, hindi man yan doon. Para kapag naglagay ho noong karne, hindi basta-basta mapupunit. Gawa ng meron ho talaga ng mga wrapper. Kung lagay nyo pala ang punit na, so hindi mo maayos talaga. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit namin ito inagawa. Pwede naman kumain nung sa mga maliliit na siomay laang. Pero siguro gusto naman talaga namin pahirapan yung mga sarili namin. Huy. Tapos madalas mga kamangyan, digang nabibili lang ho natin ay yung na-steam na siomay. Pero meron din talaga yung mga inaprito. Tapos ang nagawa ko rin ho pala dyan dati mga kamangyan, nung nakatikim ako ng siomay, inaulam ko sa kanin. Para alam nyo na, batang may laban, iba yun. So yun mga kamangyan, after ilang minuto sa wakas ay natapos
natapos na rin ako diyan. Tapos yung mga labis-labis doon sa kawali. Siyempre, ginupit-gupit ko lang para magsaktong bilog talaga siya. At after ho nun, saka ko lang nilagay diyan yung pinagmekos-mekos natin ng mga karne. Tinatansya ko na nga nila yung paglalagay diyan. Huwag sobrang unti, huwag din naman sobrang dami. Baka mamaya hapon na hindi pa rin tapos sa pagluluto. Medyo natatawa na nga ni ako diyan mga kamangyan. Gawa ng hindi ko talaga ma-imagine paano kung garni kalaki yung siomay na inabinta doon sa labasan. Ay baka 24 hours na yung nakakalipas ay hindi pa rin ubos. Natanong ko pa nga niyo yung mga kasama ko diyan kung mukhang siomay, baka mamaya hindi. Ay mukhang siomay daw naman kahit pa paano. Pasensya ka na. Medyo nakaka-challenge din ho pala din yung mga kamangyan ay yung paglipat nga niyo na rin siomay doon sa lutuan. Kasi nga niyo syempre yung karne medyo mabigat, so possible talaga na mapunit din yung wrapper. Buti na nga nila tinulungan ako ni Kim Dian. Wow naman, may naiambag sa bansang Pilipinas. Ang dahil nga niyo okay naman na nailagay na yung siomay doon, ay di pwede na natin tong i-steam. Ay for the go. At habang naghihintay nga niyo mga kamangyan, kako ay magagawa naman ako nung para sa palamig mamaya. O Shara, may pampalamig. Ay kailangan ho talaga yun at talaga naman pagkainit-init ngayon. Bali din ho sa tubig mga kamangyan, naglagay lang ho ako diyan ng brown sugar. Tapos maya-maya ho, saka ho ako naglagay diyan ng red gulaman na unflavored. Wow, unflavored. Tapos kapag magaluto ho pala kayo ng garni mga kamangyan, kailangan talaga ay tuloy-tuloy din yung halo diyan. Sa tingin ko nga ni ho ay okay na, idi pinalipat ko na lang ho kay tatay diyan ho sa pinggan. Tapos diyan na lang palamigin. Tapos mamaya-maya, idi agayat-gayat din natin diyan. Ay for the go. Habang inapalamig nga ni ho yung gulaman mga kamangyan, kako ay mag-arnibal naman ako din na ring asukal. Yan din ho yung alagay natin mamaya para talagang matamis at mas nakakatakam yung kulay ng ating gulaman mamaya. Naks naman, kapag nakain ho kasi kami sa labas tapos hindi namin afford yung mga Coke, Royal Gayaan, yan ang nabili namin yung gulaman. O, ayaw mo ng tubig, gusto mo may kunting lasa, manamis-namis. O, ay gulaman ang sagot. Aba, pag ininom mo naman, may anguyain ka pa diyan ha. Yan ay may mga parang mga sago-sago pa. Mura rin naman ho kasi yan mga kamangyan kapag binili sa labasan. Parang yung isang medyo maliit-liit na baso, nasa 5 piso. Tapos meron din ng mga tig-10, gayaan. Talagang sobrang sarap na nun. Tagtag na yung uhaw doon. Tapos tawa-tawa nga niyo ako diyan kay tatay mga kamangyan. Gawa ng ayaw nga ni ipabasag yun sa yelo. Alam na hindi nga ni magkasya din sa lagayan. Bali yung yelo na yan pala mga kamangyan, binili lang doon sa labasan. Tapos yan, nilagay ko na diyan yung mga sago. Gusto ko rin no kasi yung sago, kaya ayan at dinamihan ko na. Huy. Tapos maya mga kamangyan, sinunod ko na rin ilagay diyan, arihong gulaman. Ginayat-gayat ko na rin ho pala yung anong parang square. Wow, square. Tapos maya mga kamangyan, nung okay na, nung nailagay ko na yung mga dapat ilagay diyan. Saka ko hinabol na ilagay diyan, arihong vanilla extract. O sala, may pa vanilla extract. Bali, nalo-halo ko nga nila ang hari ng maigi mga kamangyan. Medyo natagalan ako sa paghalo yung mga 2 years. Uy, grabe, sobrang tagal. So, kailangan talagang haluin ng mabuti para mas maging tama yung lasa, yung tamis. Oh naman. At after lang minuto mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ho aring ating higanting siomay. Wow, kala mo mas malaki pa sa akin. Aba, sa tunay naman ho, malaki pa talaga ari sa mukha ko. At dahil nga niyo ari ay siomay mga kamangyan, syempre hindi mawawala din yung toyo, yung chili oil, fried garlic, kalamansi. Ay, grabe, talaga kinagutom na din eh. Dahil nga niyo okay naman na aring mga kamangyan, o ay alam nyo na, kayo ay pumarni na din eh. Ay, masasabi ko wag magdala ng bahaw. Oy, total pwede naman din aring ulamin. Magdala na rin ako kayo ng bahaw din, ano? Pero sa tunay pa rin ako kayo at sabay-sabay na tayong magmerienda. Uy, ano ba? Para ko kami ay makapagmerienda na, hindi tinawag ko na ho diyan si nanay, si tatay, si Kim, si Julina. Dahil sila lang din naman ho yung nandini sa kubo ngayon. Ay sa tunay naman ho mga kamangyan, aring si nanay at saka si tatay, hindi man ho aring mahilig sa mga siomay, gayaan. Ang gusto niyan ay mga gulay-gulay. Yun naman, healthy living. Pero sabi ko nga niyo, dahil marami aray, itry na rin nila. At buti naman kahit pa paano ay nagustuhan naman. Huy! Ay mga kamangyan, buti na nga nila ang ho at aray yung napili namin na lutuin para pang merienda ngayon na talaga sulit na sulit. Walang mabibitin. Ay sabi ko nga niyo, sa sobrang laki na rin, marami pang matitira din eh. Baka yung makain namin ay nasa kalahati laang. Bali yung kalahati ho na matitira din eh, yung pwede namang initin mamaya at pang ulam na rin yun. O kaya naman ay pangpulutan ni Paring Junyo. Aray At tingnan nyo naman na si Paring Junyo, walang kahilig-hilig sa siomay yan, pero tingnan nyo naman. Baka siya ba ang makaubos na rin. Huy! Kinabakasan ng mga kamangyan ay na-invite kami ng tourism ng Oriental Mindoro. Sobrang nakaka-excite nga ni Hari mga kamangyan dahil ang makakasama ko ho din ay yung iba't ibang influencer din ho sa aming probinsya. Sobrang nakakatuwa, isang malaking karangalan na ma-invite rin ho tayo. Uy, grabe naman kayo. Balang agawin ho pala namin din mga kamangyan ay apasyalan ho namin yung ilan sa mga magagandang pasyalan ho din sa amin. Sa tunay ho ay naku, napakarami ho talagang magagandang lugar, magagandang pasyalan din eh. Ang kaso nga nila ang agawin lang ho namin are sa loob ng 3 araw ay hindi naman kakasya yun. Tapos ho sa huling araw dun sa last day pagka-travel namin din, hindi pa ako makakasama. Dahil nga niyo may importante din kaming agawin sa araw na yun. Ay for the go. So ngayon ho, nandito na kami sa San Teodoro at grabe, sobrang ganda din yung mga kamangyan, sobrang tahimik. Ang linis ng paligid, ang daming puno, lakas ang hangin. Ay grabe, ngayon ko lang nakita na mayroon palang garni din sa amin. Bakit ninatago? Uy, bakit naman ang binta? Kasi ang masaya pa dyan mga kamangyan, pagpunta pala ang diyan, di ka magarenta doon sa Kariton, yung sa Kalabaw. Ay grabe, sobrang nakaka-challenge. Nakaka-challenge. Tapos yun ng mga kamangyan, nagpunta na
rin ho kami din sa Puerto Galera para ma-experience namin din yung mga activities. So, activities, una ho sumakay kami din sa banana boat at grabe, sobrang nakaka-enjoy. Nung una, inakabahan-kabahan pa ako. Pero nung pahuli na, grabe, sobrang saya. Kailangan mo lang din talagang kumapit ng maigi kasi possible na mahulog ka dyan. Pero safe naman ho dahil meron namang life jacket. At dahil nga niyo masyado kaming nag-enjoy, sabi namin, isa pa. Wow. So, sabi namin, gusto namin ma-experience rin nag-ikot-ikot diyan. Wow, ang tatapa. Grabe mga kamangyan yung experience diyan. Lahat na yata ng santo tinawag ko dyan. Uy, grabe yung kaba na nararamdaman ko diyan. Yung kapit ko talaga ay sobrang tindi kasi malaladlag ka talaga ng bonggang-bongga. Kinabukasan ho mga kamangyan, nandito pa rin ho kami sa Puerto Galera. At ngayon naman ho ay experience namin yung snorkeling para makita yung ganda ng ilalim ng dagat din. Andito yung mga magagandang isda, mga coral reefs. Wow naman. At sobrang namanghangani ho kami diyan mga kamangyan dahil sobrang ganda ho talaga doon sa ilalim. At doon nakita namin paano nila naalagaan yung yamang dagat din sa aming probinsya. Ay, for the go. Kasama ko rin pala si na kuya diyan mga kamangyan at grabe, enjoy na enjoy ho sila gawa ng syempre. Ngayon lang ho naka-experience yung mga yan ng gayaan. Huy. After ho nun mga kamangyan ay tumigil nga nila ho kami din sa parang isang isla. Tapos kumain kami diyan ng turon. At grabe, sobrang sarap. After ho nun pumunta naman kami din sa underwater cave. Grabe, sobrang ganda din yung mga kamangyan. Sobrang linaw ng tubig. Tapos ang lamig. Grabe, para kami nasa ibang planeta. Huy, suwi. Tapos ayun mga kamangyan, nakukulang pa ho talaga ang isang buwan para mapasyal yung magagandang lugar ho sa aming probinsya din sa Oriental Mindoro. Tapos alam nyo ga, maliban dun sa magagandang pinasyalan namin, pinaka na-enjoy ko talaga dito yung samahan na nabuo namin din. Tapos karamihan kasi sa mga kasama ko din yung mga kamangyan ay first time ko lang mami. Tapos grabe yung kulitan. Grabe yung banding na naganap. Kaya grabe, miss na miss ko na kayo. Naiiyak na ako dito. Huy, si Uwi. Kaya kayo mga kamangyan, kung hindi pa ako kayo nakakapasyal sa aming probinsya din sa Oriental Mindoro, naku, ako na yung nagasabi. Kayo ay pumarne na. Naku, hindi ho kayo gasisi. Napakaraming masarap na pagkain, magagandang pasyalan, magagandang mga tao. Huy, grabe naman yan. At kahit sino pa ho kayo ay welcome na welcome din sa amin. Ay for the go. So yun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Ho, hanggang dito na lang ho ring ating video. At talaga kami mapasyal-pasyal pa din. Bye-bye, love you. Huy.